Alright mga tol, pag-usapan naman natin itong pagkakaroon po ng panibagong travel clearance request. Ito pong si Rep Duterte, no? Paulo Duterte. Matapos po yan na hindi siya i-allowed nitong mga nakakaraan. Kumbaga, ngayon nag-submit po siya ulit ng panibago. Bakit nga po ba kaya ito po ay ipinipilit ngayon ni Paulo Duterte? No, yan ba ay konektado sa mga usapin ngayon ng korupsyon o kung ano man? Yan po yung mga pag-uusapan natin sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, syempre pakipindot na yung subscribe button dyan at notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So, let's go. Umpisa na natin to. So ayun nga mga tol, no, gaya po ng sinabi natin kanina, ayon po dito sa balita, kinumpirma ng Kamara na nagsumite si Rep Paulo Duterte ng panibagong travel clearance para sa kanyang mga biyahe. Sige po, panoorin po natin saglit tong report dito sa DZMM Teleradio. Saka po tayo magbigay ng kompletong opinion sa bagay na ito. Let's go. Nagsumite si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng panibagong travel clearance request para sa kanyang mga biyahe. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam? Tuni sa pahayag, sinabi ni Atty. Jose Salonga, Executive Director ng Office of the Secretary General, nakasunod ito ng kanilang request na karagdagang detalye para ma-evaluate ng maayos ang biyahe ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kaharap din ito ng overlap sa official session dates sa Kamara. Nagsumite naman si Congressman Duterte ng revised request itong Lunes kung saan umiksi na ang kanyang biyahe mula January 3 hanggang 30, 2026. Mula rin sa 17 bansa, naging dalawa na lamang ito, Australia at the Netherlands, kung saan nakadetine ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naunang nagpadala ng sulat si Congressman Duterte noong December 1 para sa kanyang biyahe mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Ini-evaluate naman ng Kamara ang request ni Congressman Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Nagsumite si Davao City 1st So ayan po mga tol, no? Narinig naman po natin ang balita po na ito kung saan ito po ay kita po natin ang pagkakaroon ng muli, no? Hindi siya unang pagkakataon na siya po ay nag-request ng kanyang travel clearance. At yung una nga po, kung ako po hindi nagkakamali, 17 countries, no? Gaya rin po ng binanggit kanina dito, no, sa pinanood po natin, na-reduce na into 2 countries na lang ipupuntahan niya at mas maiksing panahon yata, no? Kung ako po yung tatanungin, makakapag-isip-isip ako, ano ba yung dahilan? Bakit talagang pinupush ito? Ito ba emergency na lakad? Kailangan? Kung di po ako nagkakamali, isa po sa kanyang dahilan na ipupuntahan niya yung kanyang ama, kanyang tatay na si Duterte, no? Ex-President Duterte. Kung ako po ay mag-iisip lamang, no, talaga naman po pwedeng maging dahilan yon, lalo't kung nami-miss niya yung tatay niya o gusto niya makakita, pero ewan ko, no, yun ba talaga? At nakikita ba talaga sila doon, nakakausap? Kung paano man na nangyayari doon sa lugar po na yun, syempre yung magiging problema dito hindi naman yung pagpunta ni Duterte, ni Paulo Duterte sa kanyang ama sa Netherlands, kundi yung pag-alis ng bansa kaakibat po ng mga usaping korupsyon ngayon. Kasi di ba may mga naglilink sa kanila Kung di po ako nagkakamali check po ninyo yung mga balita riyan. Marami po mga issue sa mga Duterte ngayon. At
yan po ay practice na talaga. Yan pong pagkakaroon po ng tawag dito ng ganyan po na travel clearance. Hindi lang naman yan po ay personal na para kay Paulo Duterte ginagawa, no? Yan po ay talagang ginagawa sa mga membro ng house, no? Hindi po ako nagkakamali, para ma-monitor po yung kanilang attendance, kung paano nila, ano mga connection po dyan sa kanilang mga trabaho. Pero sa pagkakataon po na ito, no, maging questionable sa marami ito kasi may mga tumatakas na nga, no? Meron po nakatakas na katulad po ni Saldico, ni Harry Roque. May mga issue po ito sa korupsyon, sa kung ano man, kung may krimen, diba? Gaya po ng mga binanggit natin nung mga nakakaraan, hindi po ito gaya itong mga kaso nila Harry Roque at Zaldico, diba? Hindi siya kagaya kay Tiebes. Bakit nahuli po si Tiebes kaagad? Si Tiebes po ay may kaso na agad at nakipag-communicate, nakipagtulungan, no? To be exact, yung bansa na pinuntahan niya, siya po ay may warrant, siya po ay meron pong ano sa Interpol. Siya po, kaya po siya ay nakuha kaagad. Pero ito po, pagdating po kay Paulo Duterte, kay Harry Roque at kay Saldico, 'di ba? Meron pong niluluto na legal na proseso para po sila makuha at talagang mag-submit sa ating gobyerno. Kaya po bakit ko po ba nabanggit 'yon? Kasi pagdating po dito kay Pulong, no, di naman siya talaga wala naman siyang kaso na ano talaga. Pero sabi nga, kung may mga previous siyang case, pwede rin po yung maka-apekto sa kanyang pag-travel, no? Bukod pa sa kanyang trabaho na pagiging parte ng house, kapag may mga kung titignan po natin, magbabasa po tayo, isa po sa maaring dahilan bakit nahirapan siya, kung meron po siyang mga kaso na pending sa court o ano man, 'di ba? Ilan po yun sa mga dahilan. Pero sa pagkakataon po na ito, questionable po yan sa kanyang trabaho. At kung meron pa mang further na reason for denying his travel request, yun po yung iba pang mga dahilan, no? Ano kaya yung mga dahilan pa, no? Meron ba sa mga kaso? Meron ba sabay nasa watchlist? Siya rin ba ay involved talaga sa mga korupsyon? Marami pong pwedeng pumasok dyan. At syempre sa mata natin, mga ordinaryong mamamayan, mga Pilipino, questionable rin sa atin yan. Bakit ngayon sa mga ganitong pagkakataon kung saan mainit po yung mga usapin sa korupsyon, mainit yung usapin sa pagkakaugnay ng maging ng kanilang ng pamilya nila, naman si Sara Duterte, ang dating pangulo natin na si Rodrigo Duterte. So magiging questionable sa marami yan. So ayan po yung aking pananaw dyan sa bagay na yan. Ikaw, anong tingin mo, no, dahilan dito na tila nais talagang umalis nito ni Pulong ngayong panahon na ito, no? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.